Hello! Good morning, Enka family. Salamat sa Diyos, tayo po ay dinako sa bahay-sambahan upang magpurit, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Pero bago lahat, tayo pong lahat ay tumayo at bigbigay po tayo ng pananalangin, panimulang pananalangin sa ating dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan nyo sa buhay namin, O God. Salamat po sa masarap na tulog, magandang panahon, at bagamat may madilim-dilim po yung panahon, Lord, ay hindi po natuloy at nakarating po kami dito sa bahay-sambahan nang hindi po kami nababasa ng ulan. Lord, salamat din po, Lord, sa mga nagdaang araw sa kabutihan nyo sa bawat isa sa amin, O God. At sa amin pong pagpupuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, nawa po, Lord, kayo po ay malugod sa aming mga pag-aawitan, kahit hindi po magandang aming mga boses, may sintonado, may pumipiyok po, at hindi po rin maganda kaming sumayaw, pero hindi po ito ang tinitingnan nyo, Lord, kundi ang aming puso na inaalay sa pagpupuri sa inyo, O God. Salamat po, Lord, dahil kayo po ay napakabuti sa buhay namin at ibabalik po namin ang kabutihan nyo sa pamamagitan ng pagsamba sa inyo, Lord, sa araw ng linggo at pag-aawitan, O God. Lord, sa umagang ito, nawa po ay mapapurihan po namin kayo at malugod kayo sa aming mga pag-aawitan, O God. Sa inyo lamang po namin ibinabalik ang pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Salamat sa Diyos, sa kabutihan niya sa buhay natin. At sabi po sa Psalm 103, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal ng ngalan niya. Tayo po ay dadako na sa pag-aawitan sa ating dakilang Diyos. Ihanda po natin ang ating mga kamay, ang ating mga paa sa pag-aawitan. Awiting may galak. Na
Si Jesus ay Diyos, Panginoong tunay. Lahat ng tuhod ay lulubog, labi ay magsasabi. Si Jesus ay Diyos, Panginoong tunay. Lahat ng tuhod ay lulubog, labi ay magsasabi. Si Jesus ay Diyos, Panginoong tunay. Si Jesus ay Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ba'y handa sa pagdating ng Panginoon? Amen. Nawa po, masumpungan ng ating dakilang Diyos na tayo ay tapat na naglilingkod pa rin sa Kanya. Dahil ang pangako niya sa Kanyang pagbabalik, lahat ng mga anak ng Diyos ay kukunin niya at isasama niya sa Kanyang kaharian. Hallelujah.
Sabi po ng susunod nating aawitin, walang ibang nagmahal ng higit pa sa pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Kaya mapalad po tayo, mga anak ng Diyos, nakakamit natin yung pagmamahal na ito sapagkat siya po yung una nagmahal sa atin. At ibinabalik lamang natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amen. Ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan
awitin, Panginoon, upang maipadama po namin ang lubos-lubos na pasasalamat namin, Panginoon, sa pag-ibig na binigay niyo sa amin. Hindi namin kayang pantayan, ngunit patuloy po namin kayong pupurihin, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa labas o loob man ng simbahan. Makita niyo po, Panginoon, na nalululhati namin kayo, na nadakila namin, Panginoon, ang inyong ginawa sa buhay namin, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Sa inyo po ang papurihan, kadakilaan at kalwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nasabing, Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayong muli na tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po ito sa Matthew 24 verse 30. Uulitin ko po, Matthew 24 verse 30. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Babasahin ko po sa Tagalog. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananagis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Maari na po tayong umupo. Loob man ng simbahan, makita niyo po, Panginoon, na nalululhati namin kayo, na nadakila namin, Panginoon, ang inyong ginawa sa buhay namin, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Sa inyo po ang papurihan, kadakilaan at kalwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nasabing, Amen. Amen. Hallelujah. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayong muli na tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po ito sa Matthew 24 verse 30. Uulitin ko po, Matthew 24 verse 30. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Babasahin ko po sa Tagalog. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananagis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Maari na po tayong umupo.
Good morning po sa ating lahat. Pasensya na sa kasi naiwan ko yung USB ko na naman. Wala na magdadala dahil nandito na si May. Amen. Pero okay lang, the show must go on kasi may problema rin naman yung TV. Okay, salamat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, purihin ka sa araw na ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Kami God ay nag-i-exist pa rin. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Without you were nothing, Panginoon. Kami ay kami Lord ay inyong pinili. Pero Lord, tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon ay magawa namin kung ano yung kalooban mo sa buhay namin. Bless po Panginoon na salita mo, nawa ito'y magnori sa aming spiritual life, Panginoon. Itago mo ang iyong lingkod sa inyong likuran at ikaw ang maging kahayagan sa aming kalagitnaan. Ingatan mo kami, Panginoon, habang kami nakikinig, walang anumang disturbance sa aming paligid, Panginoon. Ang aming tenga, aming puso, Panginoon, ay magkaroon ng konsentrasyon sa inyo. Salamat, Lord, purihin ka. Ganon din, Panginoon, sa makakapanood, Lord, ng BTR mamaya. Lord, we pray na ang salita mo ay makarating sa kanya-kanyang tahanan, pintuan ng tahanan ng bawat isa. Bless us, Lord, at ikaw, Panginoon, ang mag-glorify higit sa lahat sa buhay namin. I-bless po, Panginoon, ang gawain ito. Maging yung mga wala, we pray for them, samahan mo sila sa mga oras nito, nasaan man sila, God. Salamat, Lord, purihin ka. At anuman, Panginoon, ang disturbances ng Diablo, mga gawa ng Diablo, winawasak namin sa oras nito sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lang ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po ulit. Yung pong ating series nitong buwan na to dahil po Kamakop Month, yung iba naman po rito alam ko ay na sundan nyo po yung mga nakaraang Sunday, yung pong ating mga topic. Yung ating, dahil 5 Sundays, alam ko second Sunday yung Savior. Yun po yung when we believe and accepted Christ in our life, He become our Savior. Di ba? Right? Doon po sa ating second Sunday. And then sa third Sunday, it's talking about sanctifier. Sabi doon, we also learned that Jesus is our sanctifier, the one who empower us for holy living. And then sa third Sunday po, yun po yung healer. Fourth Sunday, we also learned that Jesus is our healer. He heals us of our sicknesses and free us from bondages. At ngayon po sa umagang ito po, yung pang-apat po na bahagi nitong ating series, yung pong Coming King. Amen? Yung po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Sabi doon, Jesus Christ is the coming King, His imminent return to take all of us, His children, to be with Him for eternity. Amen? Naniniwala po pa tayo na ang ating tirahan ay dito lang sa lupa, dito lang sa earth? O meron po tayong tinatawag na heaven? Ayun po yung hinihintay ng mga ng mga lingkod ng Diyos, yun pong langit, yung eternal, yung kingdom. Yun po yung hinihintay ng lahat sa atin. Sabi po doon sa binasa kanina, ang atin pong text ay mababasa po natin doon sa Matthew chapter 24. Actually, ano po yan the whole chapter is talking about doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan po yung pinag-uusapan, yung pagdating ng Son of Man. Sino po yung Son of Man? Si Jesus. Amen? Yun po yung pag-uusapan natin. Sabi po doon, number 1, having Jesus as our kings put us into at least 2 privileged position. Meron po siyang position doon sa ating meron siyang dapat malaman natin yung dalawang bagay na yun, na meron pala tayong bahagi. Meron tayong dapat gampanan bilang mga lingkod, mga servant ng Lord sa buhay po natin. Number 1 po doon, ganda pa naman sa hindi naiwang ko, sayang. Okay. Sabi doon, number 1, we automatically become His servants.
Yun po yung una doon. Yun po yung ating privilege. Kung tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay binigyang karapatan na maging anak niya. Amen? Kaya pala pag tayo ay tumanggap sa Kanya, tayo po ay anak niya, tinuturing na mga anak. Sabi doon, we are all servants all servants of God, our King. Sino po ang ating King? Ang ating Diyos. Wala na pong iba. Siguro po sa dami ng mga nangyari from the Old Testament down to New Testament, pinatunayan ni Jesus, makikita natin, namatay siya, nabuhay sa ikatlong araw, ang hinihintay naman po ng mga tao ngayon, yung muli niyang pagbabalik. Kaya po, sabi doon, all believers become God's servants the moment that they accept Christ in their lives as Savior, Lord, and King. Sabi ko nga kanina, as long as tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, bilang sa Diyos at sariling tagapagligtas, tayo po ay binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon po, sa Old Testament, during sa time ni Jeremiah at ni Isaiah, hinulaan, pinredict nila, nagkaroon ng provision na si Jesus ay magkakaroon, maging sa Genesis, yung aapak sa ulo ng ahas. Diba? Nandoon na, pinoportray na si Jesus. Pero pag sa New Testament, doon natin nakita na si Jesus ay nagkatawang tao at nakasama niya ang mga nakapiling niya ang sanlibutan nung time niya. Ngayon, sabi po doon, what do we need to know about the fact that we are God's servants? Ano po ba yung mga kailangang malaman natin para po tayo ay isang tunay na lingkod ng Diyos? Sabi po doon, letter A, we need to know that all of us are called to serve. Kaya po, bawat isa sa atin ay tinawag para mag-serve sa Lord. Ano man ang ministry mo, ikaw man ay nilagay ng Lord, wala po tayong ibang gagawin kundi to serve Him. Ang isang king, pag sinabi ng hari, hindi pwede mabali. Kahit doon sa Old Testament, noong time nga ni Shadrach, Meshach, Abednego, wala silang nagawa. Nung sinabi ni King Nebuchadnezzar na itapon sila sa pugon, tinapon sila eh. Pero nanindigan yung tatlo sa pananampalataya nila na wala kaming ibang sasambahin kundi ang isang Diyos namin, si Yahweh, di ba? Kaya sa atin, we are called to serve. Wala pong exempted doon. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, hindi ka exempted. Walang exempted. No one is exempted sa pagiging servant. Sabi doon, nung tayo ay, when Jesus becomes Lord of our lives, we automatically become God's servants. Kaya nung tayo po ay si Jesus, nung nagkatawang tao siya, nakasama niya po yung mga 12 disciple at yung mga tao, nangaral siya noong time ng kanyang fame. Marami siyang pinagaling, may bumuhay siya ng mga patay, talagang pinatunayan niya yung kanyang pagiging Diyos. Wala namang ibang gagawa nun. Kahit yung mga nagsasabi ngayon, appointed son sila, pero nakulong naman, parang napakalaking questionable. Pero si Jesus po hindi. Sabi po doon, number 1, as servants, we are expected to not only be faithful, but also fruitful. Kailangan pala, hindi lang tayo faithful bilang isang servant ng Lord. Kailangan, namumunga ka rin kapatid, fruitful. Pag sinabing hindi ka lang nandoon sa isang comfort zone mo, kailangan, sabi nga doon, kailangan yung ating paglilingkod sa Panginoon, ibigay talaga natin. Na hindi lang sa sarili mo, at least yung discipleship, malaking bagay yun, yung small group. Kasi, yun yung training ground. Yung doon nagkakaroon ng interact talaga. Kasi pag sa ganito, wala naman nagsasalita eh. Pero sa SG, doon kayo magkakaroon ng interact, ano yung nararamdaman ng kapatid mo, ano yung mga kailangan niya, kailangan ipag-pray, doon nagkakaroon kayo ng relationship. Kaya po importante yon. Kung maalala nyo po yung story doon sa Matthew rin, yung may tiniwala ang Panginoon. Isang parable to na the coin na pinagkatiwala, tapos yung isa doon hindi tumubo, binayaan lang niya, binaon lang niya. Yung hindi niya, inayaan lang niya. Kumbaga sa ating present time, ang ating talent, dapat sinishare yan. Kasi minsan alam nyo ang problema, maraming mga mentor, natatakot na gumaling pa yung
mas magaling pa sa kanya yung mini-mentor niya. Di ba? Marami pong ganun. Meron tinatawag na insecurity doon. Kaya kailangan, pag binigyan ka ng talent ng Lord, may faith ka, may nalalaman ka tungkol sa ministry, serbo. Huwag kang matakot someday. Mas magaling pa sa'yo yan. Dapat nga, proud ka pa eh, galing. Hindi ko kayang gawin yung ginawa niya na. Diba? Pero, the bottom line, ikaw yung foundation. Kaya nga, ang pagiging faithful, dapat fruitful ka. Marami kang na-inspired na-sharean mo ng kung ano yung nalalaman mo, yung skill mo. Kasi someday, makikita mo yun eh. Ganun ang gusto mangyari ng Lord sa atin. Na kapag binigyan ka niya ng talent, huwag mong isolohin. Ano mo naman? Di ba? Sa trabaho nga, bless ka kapag yung manager, yung boss, pagkatiwalaan ka ng isang malaking trabaho, ikaw ang paawak sa'yo yung manibela. Hindi yung laging walang tiwala sa'yo, laging ayaw mawala ka sa paningin, baka may gawin kang... Di ba? Yun ang importante doon. Kailangan yung pagiging tayo, mamunga pa, magdoble pa, mag-30 pa. Hindi lang yung tayo lang palagi ang nakikita. Yung tayo lang yung laging bida. Kailangan maging yung mga nando sa small group natin, someday, makikita din natin silang na-build up sila. Sa mga sarili nilang paa, marunong na sila, hindi na sila mahiyain. Yun po yung sinasabi dyan. Pangalawa, as servants, we are expected to serve in love. Sabi nga doon, pag binasa natin yung sa 1 Corinthians chapter 13, sinasabi ni Paul, di ba? Na walang halaga ang lahat kung walang pag-ibig eh. Kaya kailangan sa pag-serve, may pagmamahal. Pag may pagmamahal ka, nagiging maayos yung ginagawa mo. Yung ministry, nagiging maayos. Nagiging, yung gagawin mo, napapaganda dahil may halong pagmamahal. Pero pagka hindi ka na masaya sa ginagawa mo, ano nangyayari? Mainit ang ulo mo, palpak yung trabaho mo, 30 years mo ng trabaho, sablay, kasi wala na yung pagmamahal eh, hindi ka na masaya. Ganon din sa ministry, pagka na-burn out ka na, ang tendency, aalis ka na lang. Kaya nangyayari, hindi mo magagampanan yung pagiging servant doon sa ministry, yung pinagkatiwala sa atin ng ating King. Kaya nga minsan, mas nagiging lamang yung ating emotion. Kaya po, importante po doon. Sabi doon, anything we do for God must be done in love, or else, di ba? Sinasabi ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 13. Kasi magiging useless yun kung walang love. May gagawin ka, hindi magiging successful, hindi magiging maayos, hindi mati-turn over. Sa ministry, hindi ka magiging effective kasi wala namang pagmamahal. Number 3, as servants, we are called to be kingdom builders for our King. Kailangan tagapagtayo tayo, hindi lang yung forever, 30 years ka ng Christian, tinatayo ka pa rin. Bilang servant, alam nyo, mga sundalo, pag nagsiserve sila, talagang buong buhay nila ibubuwis. May isang pangyayari sa Marawi, may area doon na kailangan bombahin. Pero dahil nandun yung isang scout ranger, walang option, nandun lahat yung kalaban, pero nandun sa corner siya eh. Nagradyo siya, sabi niya, sir, ano niya na, i-execute nyo na. Sabihin, masabugin nyo na. Sabihin, nandun siya, pero okay lang, at least, pag pinasabog yung area na yon, maraming mamamatay na kalaban. Magsasuffer lang yung isang sundalo. Ganun po, sa pagsiserve, kailangan builders din tayo. We need to advance the values of the kingdom. We need to advance the agenda of our King. Ano ba yung agenda ng Lord? Ano ba yung agenda ng Diyos, ni Jesus? Yung mga tinuro sa atin, kailangan mangyari yun. Hindi pwedeng hanggang dun lang sa sulat. Marami sa ministry, puro theory. Ang daming seminar, ang daming inaatinan. Ang tanong doon, nagagawa ba natin? Nakakapagkandak ba tayo? Diba? Meron ba tayong report? Sa isang trabahong technical, kapag pumasok ka na sa isang venue or project, hindi pwedeng theory, kailangan gawin mo. Tapos after noon, meron kang report, meron kang remarks, ipapasa mo dun sa kung sino man yung nakatalagang OIC doon. Ganun po. Someday, magpapasa tayo sa Lord noon, nung worksheet natin. Anong papakita natin? Lord, ito wala. Baka empty yung work, yung job order, yung work done. Ano yung work done mo? Hahanapin sa atin. Kailangan builders tayo doon, part tayo. Letter B, under po nitong
point number 1, all of us are equipped to serve. Ibig sabihin po pala tayo, bilang servant ng Lord, lahat po tayo ay well-equipped na. Kaya kailangan mag-serve ka, kapatid. Hindi pa pwedeng for good. 30 years, nakaupo ka pa rin. Wala kang involvement. Pasok, labas. Labas, pasok, ganun lang. Kailangan magkaroon tayo ng involvement. Magkaroon tayo, ma-equip tayo. Dahil equip ka, gawin mo to. Sabi doon, if every one of us is equipped to serve God. Kaya pala kailangan, bawat isa sa atin ay mag-serve. Kasi equip ka eh. Kung nalaman mong si Jesus ay Savior, Sanctifier, and Healer, pinagaling ka sa sakit mo, wala kang ibang gagawin, kapatid, kundi i-build. Kasama ka sa magtatayo ng kingdom para ikwento sa ibang tao, sa mga kamag-anak natin, kaibigan, kasamahan sa trabaho. Sabi po doon, God has given us gifts and talents to be used in our service to Him. Binigyan ka ng talento, skill, everything, gifts. Gamitin mo sa Lord. Teacher, magaling ka magturo. Turo ka. Yung sinabi ni Paul eh. Yung sa mga, kung ikaw ay meron kang kakayahan, ipakita mo. Preacher ka, nagpapagaling ka, magpagaling, di ba? Maraming tinuro sa ating ganun. Ang kailangan lang natin, umpisahan. Kasi pag nandun ka lang sa comfort zone mo, kaya nga po dito, natutuwa ako sa devotion kasi yung mga dating nene tumatayo, nakakapag-exhort, di ba? Mahihain, hindi nagsasalita, nakakapag-exhort na sila. Pero kung nanatili lang nung araw na patakbo-takbo lang, walang, sabi ni Pastor Alfred, hindi ko makakalimutan, discipleship, ang discipline ay part ng discipleship. Kapag no discipline, no disciple. Hindi ka mapag-disciple, kailangan may disiplina. Nakita natin, sila nakakaya na nila. And someday, itong mga under natin sa SG na mga youth at young teens, makakapag-exhort din yan kasi sila nga, yung mga young pro, nagawa nila eh. And someday, sila din, mai-equip din sila to serve. Sabi doon, every Christian has at least one spiritual gift he can use to serve God. O kung may isa ka nga lang gift, pwede mo ipagamit. Kaya yung iba, wag tayo maramot. Kung ang karir mo magturo, mag-repair, electrician ka, tubero ka, and everything na pwede mong gawin sa ministry, gawin mo. Baagay mo sa gawain. Hindi pwedeng puro lang tayo laging yung pang-isarili. Alam nyo, nakakalungkot minsan, pagdating sa commitment, dun talaga. Dati-dati, nung wala pa siya doon, ang daming request, ang daming prayer, pero nung nandun na siya, ayaw na mag-commit, ayaw na mag-ibig. Hindi niya ginagawa yung one spiritual gift can use to serve. Hindi naman niya magawa kasi ayaw niya mag-commit. Yun yung problema. Kaya, meron tayong dalawang bagay na gawin. There are two things we need to do with our gifts. Number one, discover our gifts and develop them. Kung na-discover mo, kapatid, yung gifts mo, pag anuin mo yan, i-develop mo, pagyamanin mo, at ituro mo. Sabi nung isa naming senior technician, patay na siya, nung kasama ko pa siya, nag-helper ako sa kanya, sabi niya sa akin, kailangan ko to ituro sa iyo, Vlad, kasi pag namatay na ako, sinong makikinabang nung alam ko, sabi niya ganun sa akin. Kaya pag tuwing nandun si Sir, sinusulat niya, ito dito yan pumunta, sinusundan ko din. Na-feel ko na kahit ako'y bago, yung pagme-mentor niya sa akin bilang isang bagong electronic technician, nakita ko, sabi ko, hindi siya maramot, nagtuturo, talagang aktualan, sinasama niya ako sa job site. Ganun po, kaya i-develop natin, kailangan nating gamitin to. Sabi doon, number 2, use our gifts to serve in our area of giftedness. Kung saan ang gifted mo, i-share mo yon. Kailangan mong gamitin yon para sa kingdom ng Lord. Kasi meron tayong mga hidden gems sa sarili nating buhay na yung iba wala. Sabi nga, meron ako na wala sa inyo, sa akin, meron sa inyo na wala sa akin. Ganun lang yun vice versa. Nung ako'y nag-aaral pa sa college, may mga pagkakataon, meron kaming mga classmate, kung ano yung mga weakness point namin, nagtutulungan kami. Tol, hindi ko kaya to. Dito, ikaw naman, dito ka magaling. Parang, palitan ba kayo ng knowledge? Para lang lahat kayo makapasa, walang bumalik dun sa sa inyong subject. Ganun din po sa atin, kailangan natin yung gamitin
para po sa yung giftedness natin makita, maging aware tayo doon. You will know you are in the right place of ministry when you are effective in enjoying the ministry. Importante po 'yon. Sa ministry natin dapat effective ka at the same time enjoying. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw pa effective pa? Are you effective? At na-enjoy mo pa ba ang ministry? Kasi kung hindi na, pwede muna tayong magpahinga. 'Di ba? May mga ganon. Wala naman pong matagal. Wala ring bago at matagal. Kung minsan nakakaramdam po tayo ng pagod, pwede naman tayo magpahinga. Ako, nakakaramdam na rin ako ng pagod, kailangan ko ipahinga. Hindi pa pwedeng tuloy-tuloy lang ako. Kasi, mabe-burn out ka lang, aalis ka, mawawala ka. Kaya yung nasa worship team, lagi ko naman sinasabi, pag hindi kayo pwede, wag niyong pagpilitin. Basta mag-inform lang kayo. Para naman alam natin na wala ka. Kasi kung minsan, alam niyo sa ministry, laging awol Pero sa trabaho, di mo pwede gawin yun. Sa Monday, wala ka nang babalikang job. Mag-hire sila ng bago. Sa atin kasi, we are all volunteers. Kaya, kailangan natin maging effective tayo doon at ini-enjoy. Na-enjoy nyo pa ba ang ministry? Walang nag-game Puro daw gastos. Sabi daw, pag nasa ministry, ang gastos, ang daming binibili, ang daming kailangan ibigay. Pero wag natin problemahin yon kasi hindi naman sa ating galing yung budget. Galing naman kay Lord yon. Amen? Pangalawa po, point number 2, Christ become our King. Not only do we become His servants, we also become heirs of His eternal kingdom. Ibig sabihin, hindi lang paparito ang Diyos para po sa hindi lang tukol, parang maging servant lang tayo, kundi kasama po tayo doon sa kanyang eternal kingdom. Kasi alam nyo, ang king, may reward yan sa mga servant kapag nakita niyang karapat dapat. Ginawa yung mission, ginawa yung trabaho. Sabi ko nga kanina, meron kang ipapasang work done. Meron kang work, may report ka. Sir, ito po yung report ko, sir, ito. My king, ito po yung aking report. Ito yung aking mga na-disciple. Ito po yung aking mga nasiran. May mga ganun pong pagkakataon sa buhay natin. Sabi doon, may isang kwento. May tatlong magkapatid, tapos yung kanilang tatay namatay. Ngayon, yung tatay, binahagi-bahagi na niya na yung magkakapatid ng yaman, ganun. Ngayon, doon sa panganay, ang binigay niya, ang iniwan niya, yung ranch, yung farm, at saka yung mga farm equipment, at saka convenience store. Yung rancho, yung parang siguro farm, ganyan. Yun sa panganay yun. Sa kuya. Ngayon, yung pangalawa, yung ate, yung second child, yung babae, yung ate, ang binigay naman doon ay yung bahay at yung hotel na pagmamayari ng tatay nila, di ba? Buhay ka na nun. Kuya-kuya ka na, may hotel ka. Talagang sinecure niya yung family niya, di ba? Ganun siya magmahal. Ngayon, eto na, doon sa bunso, sa pangatlo, talagang kulelat ang bunso. Laging burot. Ngayon, ang nangyari, ang binigay lang sa kanya yung paboritong Bible ng tatay niya. Ngayon, siyempre, kaya naman to si tatay, Bakit naman? Oo, alam kong paborito mo to. Parang nagkaroon siya ng pagrereklamo. Ang dami namang ibibigay. Yung luma niya pang Bible, parang ganito. Binigay, balang araw, bigay ko to kay Gideon. Siyempre magtatampo yan. Yung ate niya, nakabili ako ng paupahan, 10 pinto. Si ate may 10 pinto, si tatay, binigay. Bible, luma, ginagamit niya pa nung araw, parang gano'n. Sa madali sila na nagtampo yung bunso, hindi niya based ko sa story, he throw away the Bible. Parang hindi niya pinansin, tinapon niya, ganun. Tapos nagpakalayo-layo muna siya. Siguro nanap niya yung sarili niya. And then, somehow, biglang dumating yung isang araw na nagpunta siya sa bahay ng ate niya. Pinasyalan niya kasi doon napunta yung bahay ng mga magulang niya sa ate niya Ngayon, nakita niya yung Bible. Siguro nakita niya, ang ginawa niya, kasi nung binigay ng tatay niya, mali din siya, hindi niya binuklat Ngayon, binuklat niya, nung makita niya, nandoon sa isang page, nandun pala yung authorization ng kanyang pangalan na siya lang ang pwedeng mag-withdraw sa lahat ng pera ng tatay niya sa bangko. Di ba?
Natuwa siya ngayon, siyempre. Ay, sorry, hindi ko kalain pa. Kasi sana, tampo ko. Kasi maaaring sinabi niya, isa lang ang pwede. Mas matindi pa dun sa binigay niya sa kuya at ate niya. Diba? Ganun yung natanggap niya. Na mas bigger kesa doon sa ine-expect niya. Kasi yun, ano lang, mga property. Pero sa kanya, maaaring billion yun. Kasi lahat ng bangko, kung 10 yung bangko nun, tagwa 1 billion each. Di ilan yun, di ba? Parang ganon. Kaya po sa atin, minsan, yung ating kaisipan, nandun lang tayo sa inheritance na ano ba yung, Lord, ano bang mapapala ako sa'yo? Ano ba meron sa pag nag-born again ako, ano ba yung kingdom mo? Minsan doon tayo nakatingin Pero hindi natin tinitignan kung ano talaga yung sabi nga doon sa kanta, sukdulang biyaya mo. Diba? Yung pinaka-range ng Lord na ibibigay sa ating blessing, yung pangako niya sa'yo sa eternal. Diba? Sabi niya doon, meron siya, hindi lang yung earth ang nakpakinabangan natin kundi meron tayong inaasahan na buhay na walang hanggan. Yun po yung eternal. Yun po yung hinanda ng Diyos para sa atin. Sabi po dun sa Romans chapter 8 verse 17, kung may mga Bible po kayo, sabi doon, now if we are children, then we are heirs of God and no co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering. Babasahin ko po sa Tagalog kasi minsan yung may pronunciation na hindi masyadong clear. Babasahin ko na lang para, sabi nung teacher kahapon ni May, nakausap ko, ang pinakamahirap daw ituro sa lahat, Pilipino at aralin palipunan. Totoo naman yun. Mas madali pa English kasi paano mo papaliwanag? Hindi gaya nung mga grammar, mas madali. Kaya pala, yung mga kumukuha ng Pilipino, hindi ganun kadali. Sabi doon, 8 verse 17, sabi doon, at yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilaan ding kasama Niya. Amen? Kaya kung tayo ay nagsimula sa Panginoon, from faithful, naging fruitful ka, nagsimula tayo sa wala hanggang ngayon, dumating yung panahon na binless ka ng Panginoon, lahat nangyari sa'yo, ipinakita sa'yo ng Lord, nagtiis ka, sacrifice, sabi nga ni Paul, to live in Christ, to die is gain. Marami tayong mababasa na mga inspirational thoughts, message sa Bible na tungkol sa sufferings. Si Jesus dumanas ng wilderness. Kung tayo po ay kasama doon, meron po tayong matatanggap. Amen? Tayo po ay tinaguri ang tagapagmana ni Kristo. Kung tayo ay nakikipagtiis sa Kanya, tayo ay may inaasahan, dadating po yung Panginoon, dadating po yung panahon na dadakilain din tayong kasama Niya. Amen? Kasi we are servant of God, we are called son of, tayo ay tinuturing niyang anak, kaya tayo ay may karapatan doon sa kaharian. Point number 3, para po ito sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Sabi doon, He is coming back to take us with Him. Di ba? Kagaya nung story kanina, merong hinanda ang Panginoon para sa iyo, kapatid, sa atin. Hintayin lang natin yung kung ano yun. Sabi doon, in Matthew 20, ang sa ating text sa 24 ng Matthew 1 to 51, nandun po yan lahat. Sabi doon, mayroon pong description doon na binigay tungkol sa pagbabalik ng coming King, ni Christ, our coming King. Sabi doon, una, Christ's second coming will be preceded by signs. Meron pong signs na mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sayang, nilagay ko doon para sana babasahin nyo. Sabi doon, kapag si Jesus dumating na, Jesus said that when we see these signs being fulfilled, we can look up in anticipation of His imminent return, yung kanyang pagbabalik. Diba? May mga sign tayong makikita talagang parating na ang Lord. Ang una dyan, yung nakikita natin, marami nang nangyari, gera, yung wars and rumors of wars, maraming nangyayaring gera ngayon sa daigdig. Yung nung nakaraan nga lang, yung Russia at saka itong Ukraine, di ba?
Tapos pangalawa doon, false Christ and false prophets. Marami nang naglabasan, si Kristo daw sila. So, tapos sila ay propeta. Marami na tayo, meron nga ngayon nakulong. Ayun. Number 3, yung famine and pestilence. Pang-4, persecution of believers. Pang-5, appearance of Antichrist in the temple of Jerusalem. At pang-6, global darkness. Pang-7, preaching of the gospels to all the nation. Kasi alam nyo, hindi naman talaga babalik ang ating King of Kings and Lord of Lords kung hindi pa na-spread ang Word of God, ang gospel. Kaya yung mga binanggit ko kanina, ayun po yung mangyayari. Mababasa po natin yan dun sa Luke chapter 21. Mababasa natin yan dun. Yung mga pag-uusig na darating, kung may mga Bible kayo. Mababasa natin doon kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kaya kailangan maging handalan talaga tayo. Sabi nga, yung mga kailangan maging ka talaga dito. Well prepared, parang sundalo. Ang mga sundalo, pag sa gabi, tulog manok lang yan, pero ready yan. Pag may narinig lang na konting paggalaw, naka-ready yung baril. Ganon din tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon, pangalawa, Christ's second coming will be visible. Sabi sa Matthew 24:27 hanggang sa 30, sabi doon, people all over the world will see Christ coming on the clouds with power and great glory. Kaya pag dumating na po ang ating Panginoong Jesus, makikita natin siya doon sa alapaap. Sabi doon, talagang lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng tao. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Makikita. Kaya yun po yung sign na babalik ang ating Panginoon. Pangatlo po, Christ's second coming will be immediate, like thief in the night, in the twinkling of an eye. Ibig sabihin po, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay katulad ng magnanakaw. Ang magnanakaw ba, magpapaalam sa'yo pag nanakaw, tol? Mamaya, punta ako, nakawang kita mamayang gabi. Hindi. Meron bang ganon, nanakawang kita? Meron nga kaming kapitbahay, ninakaw yung hybrid niyang sisiw Tinawagan ako nung sumunod na araw, nung Monday, nung linggo na wala Kasi kuya, wala ako dyan mag-aapon ako bumiyahe. Baka ma-playback sa CCTV. Ang problema, down naman yung CCTV, hindi din na playback. Kaya magnanakaw, hindi mo sasalisi yan. Hindi natin alam na pupunta siya. Is blinking of an eye, pag-kurap mo, nandyan na siya. Ganun siya kabilis. Kaya po, ayan ang mga mga palatandaan, isa sa mga palatandaan. At ang pangatlo po, ang pang-apat, Christ's second coming will be grand. Talagang ingrande ito, yung pagdating ng Panginoon. Talagang, kung maalala natin yung story do sa pagpasok niya sa Jerusalem, may mga palaspas, may mga palm, ganun po. Mas grand pa doon ang pagbabalik ng ating. It will be with power and great glory. Yun yung mangyayari doon. Yung glory, yung kataas-taasang Diyos ay ipapakita sa atin. Sabi nga doon, sapagkat kung gaano kabilis ang gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya ganun siya kabilis. Blinking of an eye at yung grand entrance niya. Kaya kung nakakita tayo ng mga sikat na artist, gaya ko, example, si Bruno Mars, di ba? Pagdadating na siya, talagang sinasalubong siya ng mga tao. Yun ay tao lang, isang magaling na singer. How much pa kaya ako ang ating Panginoong Jesus? Talagang yung mga anghel nagse-celebrate. At ang kailangan lang, darating yung panahon na yun, kasama tayo dun sa mga magse-celebrate din sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Panglima po, Christ's second coming will be a big surprise. People will be caught unawares. Ibig sabihin, talaga pong hindi masusurprise tayo. Kagaya ng isang manliligaw sa kanyang girlfriend, di ba? May kotse-kotse na pagbukas. May parcel kayo, tapos pagbukas may lobo, may tugtog pa, happy birthday, ganyan. Tapos may bouquet of flowers. Yung babae naman, kinikilig-kilig na, pisngi. Sweet mo. Parang gano'n. Surprise, hindi mo alam Ganon din ang Panginoong Jesus. Si surprise, baka matindi pa doon. Iso-surprise niya tayo sa lahat ng ating ginawa for all of His done, ipipakita sa atin ng Panginoon para sa atin. Ganon din po yun, iniintay natin yun. Kaya someday, yun po yung magiging notification na si Jesus talagang babalik. Ngayon, marami na tayong nakikita sa social media.
Marami tayong mababasa, minsan mga fake news. Pero walang ibang nakakaalam, maski ang mga anghel sa langit, hindi po nila alam yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi po doon, kung tayo po ay if Christ, who is our Savior, Sanctifier, and Healer, di ba, kailangan, alam natin, nagpiprepare tayo. Meron tayong preparedness na ginagawa. Dahil ang ating King na inihintay, hindi to yung mayor lang o si Cap, nandito, may kasama tayo ritong nasa barangay. Pag nandiyan si Cap, nandiyan si Cap, hindi ka mapakali. Pero ito, iba to. Ibang usapan to. Ito ay King of Kings, Lord of Lords. Sabi doon, we need to be watchful and persevering. Kailangan, lagi tayong handa. Mas matyaga tayo. Watchful, lagi. Para tayong CCTV, 24/7, nakabantay tayo. Lord, ano man mangyari, handa ako. Kasi kagaya nga kanina, nabanggit ko dun sa devotion, mabuhay man tayo at mamatay, sa Panginoon pa rin tayo pupunta. Kaya kailangan, lagi tayong gising. Sabi doon sa verse 4 and 13, doon po natin mababasa yan sa Matthew chapter 24. Sabi doon, we need to pray hard and be discerning. Kailangan na meron tayong discerning. Nagpe-pray tayo bago matulog, pagkagising, and everything. Kasi hindi natin alam kung kailan dadating si Kristo. Di ba? Walang nakakaalam. Mamaya, hindi natin masabi. Alas 12, dumating sa alauna, o kaya mamayang gabi. Walang makakapag-predict. Kaya kailangan handa tayo doon. Kailangan yung discerning natin. Ma-discern natin na, Lord, handa na po ako. Kung ano man gagawin mo, yung pamilya ko handa din. Nati-discern natin na may mangyayari. May gagawin ng Lord. And we need to be faithful. Sabi doon sa verse 45 to 51, kailangan lagi tayong tapat sa ating Panginoong Yesus. Walang kasinungalingan. Sabi nga, serbisyong totoo lang. Sabi doon sa 24 oras. Kailangan totoo tayo. Sa paglilingkod natin, wag natin haluan ng isan kasi, kagaya nga kanina nung binanggit doon na kung hindi ka na masaya, ikaw hindi mo na-enjoy yung ministry, mahirap. Kaya kailangan, faithful ka sa Panginoon. Kung hindi mo muna kaya, pwede ka muna magpahinga kasi makaka-apekto lang yun sa... Dapat pag naghihintay tayo sa Panginoon, hindi tayo nababagot. Hindi tayo na iinip. Maghintay lang tayo. Kasi alam nyo, kapag may tiyaga tayo, sabi nga may nilaga, ngayon daw adobo na. Kailangan, naghihintay tayo sa Lord. Kasi masarap yung inihintay, kagaya sa nanliligaw. Yung mga lalaking to, masyadong apurado, kala mo may mga lakad. Gusto ka agad sagutin, nagbigay lang ng konting ganito. Nagpapakyut-pakyut lang konti, gusto mo sagutin ka na, ano ka? Trabahuhin mo bro, perseverance bro. Faithful ka para pakita mo talaga sa girl na karapat dapat ka talaga sa oo niya. Baka mamaya pag umuo na, ikaw naman yung hindi. Parang bad breath pala siya, tapos may putok. Nagkamali ata ako ng wala na sulian Brad. Kailangan, panindigan mo yan. Lalo na sa Panginoon, panindigan natin yung faith natin. Diba? Ang faith, hindi yan hindi yan yung biglaan na lang. Kailangan i-build up mo rin sa sarili mo. And lastly, sabi ito, we need to passionately preach the gospel to anyone and anywhere possible. Kailangan, ang word of God, hindi lang nananatili sa'yo. Hindi mo pwedeng sa'yo lang sarilinin. Kaya nga tayo may mga Bible study, may mga ginaganap tayong mga activity to share the word of God para mag-encourage tayo ng ibang tao. Ng kaklase mo, mapaniwala mo. Minsan, paano maniniwala? Nakikita din sa'yo yung yan ba yun? Yan na ba yun, Brad? Sis, yan ba yun? Ito na ba yun? Mapapaganon sa'yo. Kasi hindi sila makonvince. Kailangan may convincing power. Kasi pag walang convincing, hindi natin sila ma-encourage. Paano maniniwala yan? Maayong ka din sa kanila. Parang ganun po. Ito po yung challenge. Ito po tayo magtatapos. Is Christ your King? Ang tanong doon, ano po ba? Si Christ ba ay ating hari? Ano po? Then what are you doing in preparation for His return? Kayo na po sumagot niyan. Pag uwi nyo sa bahay nyo, Lord, meron akong kailangan i-reflect kung ano po pa yung kailangan kong gawin pagbalik mo. Ito pong aking worksheet, kulang pa. Wala pa akong remarks. Kailangan makarating tayo sa remarks bago natin bigay sa Kanya na, Lord, completely done.
Ang target ko, family. Number 2, yung aking clans. Number 3, friends, workmate, etc. Tsaka ka mag-remark sa ilalim. Kasi sa amin, pag nagre-remarks kami, all above mentioned subject are in normal condition. Lalagay mong ganun. Tapos, system operational nakalagay. Parang ganun. Kumbaga sa atin, minsan nga tinatanong ko rin. Sabi ko, Lord, ito sana yung gusto kong i-work, gawin kong sa ano. Kasi, alam nyo, nakakalungkot minsan kapag may nababalitaan ka kamag-anak mo na matay. Lalo na malapit sa'yo, tapos hindi mo man lang nakwentuhan ng gospel. Nakwento ko yan kanina sa aming devotion. Kaya, importante po na sa pagbabalik ng Panginoon, ito pa ang kailangan nating panghawakan. Ang pagbabalik ng Panginoon, the Christ's second coming is certain. Amen? Tiyak, sigurado, walang halong biro. Babalik ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Kaya po, sa ating this month of Kamokop na ating series na kinikilala natin siya ang ating Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King, dapat po, wag natin to kalimutan. Babasahin ko lang po yung 4 na paragraph dito. Sabi doon, we are saved and have become God's children. Number 2, we are empowered for holy living through His sanctifying work. And number 3, we can receive healing and freedom through Christ our healer. And lastly, we are God's priests and servants, heirs of the eternal kingdom, eagerly waiting for the return of our King. Amen? Kaya po, yun po yung ating kailangang asahan. Sa sugal, may talo ka. Pag hindi ka tumama, hindi mo na mababawi yung tinaya mo. Pero sa Panginoong Yesus, meron. Ayan yung tinitiyak ko sa iyong kapatid. Walang talo kay Lord. Maniwala ka lang. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa umagang ito. Naniniwala po kami na ikaw ay babalik sa isang kisap mata, parang katulad ng isang magnanakaw. Panginoon, salamat po dahil ni minsan hindi ka nawala, Panginoon, sa aming buhay. Minsan kami, God, ay matigas pa ang ulo, lumilihis pa kami. Minsan hindi namin nagagampanan, hindi kami nakapaghihintay ng maayos sa pagbabalik mo. Lord, sana hindi ka ma-set aside everyday. Sana everyday sa aming paggising pa lang, naaalala ka namin yung goodness mo sa buhay namin. Sana God, hindi namin makalimutan. Kung ano man ang meron kami, God, mai-contribute namin sa body of Christ. Alam namin, God, na hindi lang naman dito natatapos sa ministry yung aming pagsiserve. Nasaan man kaming lugar, pwede kami mag-serve. Lalo na sa aming pamilya, sa aming mga clans, mga kaibigan, mga katrabaho, nakakasalamuha araw-araw. Sana, Lord, magsilbi kaming lighthouse na hindi kami napapagod, hindi kami napupundi, hindi kami nagiging blurred sa gitna ng maraming tao. Kundi, magningning kami, manatili kaming maliwanag sa kanila. Hindi kami nagiging stumble block sa iba. At Lord, patawarin mo nga kami kung sa isang area ng buhay namin meron kaming mga bagay, mga weaknesses na hindi namin ma-overcome. Lord, tulungan mo kami na sana, Lord, yung mga weakness point namin ay ma-overcome namin. Nang sa ganoon, hindi kami magiging sagabal sa kingdom mo. Salamat, Panginoon. At dalangin namin, sana, Lord, we pray na sa pagbabalik mo, lahat ng aming mga mahal sa buhay ay makasama. Walang maiwan. Mga kaibigan namin, best friend namin, everything. Yung mga taong nagbigay sa amin ng opportunity, nagbigay sa amin ng tiwala, sana, Lord, lahat sila makasama. Ayun yung aming prayer. Sana masaya kaming magkita-kita doon sa hinaharap. Dahil ngayon, Lord, ang sanlibutan ay lupusang makasalanan na. Talaga marami nang nangyayari, mga bagay na kalunos-lunos at extreme na hindi namin maintindihan ba't nangyayari. Pero Lord, ikaw yung nakakaalam ng kung ano man yung kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Kaya sana, Lord, yung mga naririnig naming salita ay matresure namin sa aming puso, sa aming isipan. Hindi namin ito makalimutan. Ito yung maging namin, Panginoon,
maging guidelines namin para pagka kinukompleto na namin yung aming worksheet at someday iyon ay papasa namin sa inyo. Lord, proud kami na maibigay yung report na nagawa namin. Sasabihin mo sa amin na na kami ay nagtagumpay, na kami ay mananagumpay na mananampalataya bilang iyong servant, Panginoon. Salamat, purihin ka. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sa akin lang kasi, Paris kanina, nagtanong si Sister Lee. Sabi sa akin, Nay, namatayan daw kayo. Oo, totoo talaga. Na doon ako nalungkot dahil dalawa talaga silang kapatid ko. Pero ang sabi nga ng anak ko, si Ana, sabi, Nay, huwag ka na lang umiyak kasi yung panganay naman ninyong kapatid overstaying naman dahil 90 plus na kasi yung ate ko, panganay namin. Ang nalungkot ako dahil kahapon lang ito nangyari na dumating din, ayaw nga nila sabihin sa akin, agad nanood kasi ako sa TV. Masaya daw ako, baka bigla ako malungkot. Kasi yung kapatid kong bunso namin ay matagal nang may sakit na stroke, mild stroke lang yun. Nung nagkita kami, maayos pa naman siya pero mahina na magsalita, mahina maglakad. Pero hindi ko akalain na nitong mga nagdaang araw ay biglang nag-message sa akin sa Facebook na sabi, si Amparo ay mahina na, hindi na makalunok, hindi na kumakain. At ang water or mga juice ay i-drop na lang daw sa bibig niya. Ang sabi ko, ay ganun ba? Siyempre nalungkot ako. Kahapon lang talaga ng umaga, nanood pa ako ng Itbulaga Ngayon, parang hindi akong palagay kasi tuwing umakyat si Maymay, si Blood, si Kate, nakatingin sa akin. Sabi ko, bakit parang may ibig sabihin? Pinatapos pa talaga nilang Itbulaga bago sinabi sa akin na huwag kang mabigla dahil si Auntie Amparo ay nabawian na ng buhay, sumakabilang buhay na. Siyempre nagulat ako, naiyak din ako. Sabi ng aking anak, huwag mo na lang naiyakan kasi overstaying naman para ng ate ko, overstaying, pero mas bata kasi sa amin yung pinakabunso Sumunod sa akin, mayroon pa, bago siya. Pero siyempre nalungkot din ako, naiyak ako, hindi naman wala yan ang kalungkutan. Kahit na sinabi ni Lord sa Bible na sinabi, Christ is to live and to die is gain. Sabi ko, oo nga, totoo naman yung sinabi ni Lord na kung tayo ay mamatay, ay gain. Pero malungkot pa rin ako dahil siyempre kapatid ko yun yung unang kapatid kong namatay, nitong buwan pa lang, kakalibing lang nung last week, sumunod din yung bunso. Kaya sabi ko, siyempre hindi mawala ang lungkot ko kasi kapatid ko yon. At 3 na lang kaming naiwan sa rami naming magkapatid 8. Lahat ng kapatid kong lalaki 5 ay nasa kabilang buhay na sila. Kaming 3 na lang na babae na iwan. Kaya pag ako nag-pray, Lord, ako na lang ang mauna sa aming 3 kasi baka hindi ko makayanan. Pero siyempre, hindi na ang Panginoon noon kasi sa ating prayer hindi naman lahat kasi na tinutugon. Ang sabi nga ay 3 bagay, oo, o hindi at oo, hindi at ayun, may answer nga siya. Kaya nalungkot din ako dahil biro mo 2 kapatid ko sa 1 buwan lang. Kaya sabi nga ni Toto sa akin, Nay, ako na lang ang uwi kasi hindi mo na kaya na magbiyahe ng malayo. Ang layo kasi ng amin, Southern Leyte. Kaya pag mag-airplane ka mula Manila International hanggang sa Tacloban, 1 hour lang. Sasakay pa ng mag-taxi, may UB naman, maraming sasakyan. Papuntang amin, 4 hours pa.
Kaya sabi ko, hindi ko kaya ito kasi mahina na rin ang pakiramdam ko. Sa mga biyahe, sa mga malapit lang ako kaya. Kaya salamat din sa Panginoon dahil si Vlad na lang ang nagsabi na siya na lang daw ang uuwi. Kasi kung kaming dalawa, wala namang pang finance kasi mahal ang aeroplano. Kaya kung mag-commute naman, matagal. 18 hours kung mag-commute. Kaya mayroon namang diretsong bus sa amin, pero matagal. Kaya hindi naman magtagal siguro yung labi ang aking kapatid. Baka ano lang siya. Kaya hindi na rin ako uuwi siguro. Kasi sa ate ko rin na namatay, ang layo din niya sa Davao City. At saka pagdating din ng airport sa Davao City ay sasakay pa rin uli papuntang Cagayan, kaya ang layo-layo din. Kaya sabi ko, hindi ko kaya ito. Ikaw na lang, Vlad, ang representative ko. Kaya sabi ni Vlad, o sige po na, ako na lang ang uwi. Si Vlad kasi nakauwi na yan, kaya hindi na siya maligaw sa amin. Kaya Lord, salamat Lord sa lahat, Panginoon. Ay, magkakaya ko ito. Kasi nandyan ka, Panginoon. Kayanin ko ito. At ngayon, dadako na po tayo kung saan sa pagkaloob natin. Mayroon lamang akong babasahin. At saka mayroon pa akong maraming aliti. Kasi natandaan ko, pag may nakakain ako na mga talaga, biglang akong balat. Kasi natandaan ko, si tatay naggulay ng, kasi sabi ng pamangkin ko, Auntie, huwag kang kumain ng mga gulay na may mga balahibo. Ang dami namang may mga balahibong gulay, okra, at saka yung marami. Natandaan ko, nagulay si tatay ng labong. Ang labong kasi maraming balahibo, di ba? Tapos, ang sarap ng gulay niya, ginataan niya, mayroon pang saluyot. Nilantakan ko ng kain, gusto ko kasi yun. Baka yun, nagpatingin ako sa doktor, ang sabi naman ay, Nanay, hindi naman yan nakahawa, kasi sa iyo lang yan. Kung may mahawaan, asawa mo dahil lagi mong katabi. Natawa din ako kay Dok. Sabi ko, o nga. O sige, magdadako na nga tayo. May babasahin lang ako. Sa bagong tipan ito, si 2 Corinthians 9 verse 12. Basahin ko ito. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. 13, ang pagbukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na marapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. 14, buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. 15, salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Amen. Hallelujah. Pwede na rin tayong pagkaloob. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. About giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love. Ngayon ay manalangin po tayo. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. And glorify your name, Lord. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga kaloob na yan, Panginoon. Tunay nga na sinabi mo, Panginoon, kung taos puso sa amin, ng kaloob ay
ibalik mo naman sa amin ng doble pa, Panginoon. Lord, salamat sa mga kamay na patuloy mo, Panginoon, mga bukas, palad, Panginoon. Kahit kami ay tamang-tama lamang ang aming mga ilangan, Lord, ngunit bukas pa rin kami magbigay sa mga mahirap naming mga kapatid, Panginoon. At ito naman, Panginoon, ay hindi naman walang bahala, kundi magamit naman ito, Panginoon. Lalo na higit sa lahat, Panginoon, sa mga misyonary, mga pastor, mga pamilya, Panginoon. At itong building namin, Panginoon, katawang pahari na, Panginoon, ay masuportahan ito. Lord, salamat sa mga kamay na yan na patuloy silang magkaloob sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo pa sila more blessings sa kanila, Panginoon. Maliit man yan o malaki ang pinagkaloob nila, marami man o kunti, dapat kami magpasalamat sapagkat yan ang kalooban mo, Panginoon. Ikaw ang may-ari ng lahat. Ano man ang nakikita namin, kunti man yan o marami, ay sa iyo yan, Panginoon. Hindi yan pag-aari namin. Sapagkat Lord, kung kami ay kukunin mo, wala naman kaming madala, kundi ang aming sarili ng Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga tao at salamat din, Panginoon, kahit kunti kami ngayon. Ngunit sinabi mo naman, Panginoon, na saan ang 2 o 3 nagkatipon, ngunit nariyan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Anin naman kung marami naman kayo, wala naman ang presensya mo dito. Lord, thank you so much, Lord Jesus, sa umaga ito. Salamat din, Panginoon, at hariraw, Panginoon, magkayanan ko pa ito, Panginoon, ng mga problema na dumarating sa akin. Nariyan ka mo, hindi mo ako pa iwan ang niwayaan. Salamat mo. Ito ang tangi kong dalangin sa pangalan mo, Lord, na magkapangyarihan sa lahat. Jesus' name, Good morning. Tayo po ay tumayo at ating awitin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Okay, bago po tayo dumako sa announcement and acknowledgement, kakaroon po tayo ng special offering. Because ang September po, we are celebrating Kamakop Emphasis Month. No? So, supposed to be nung third Sunday natin to ginawa, pero nakalimutan at ngayon ko lang uli naalala. No? So, magkakaroon po tayo kukolect po tayo ng special offering para sa Kamakop Month. At ito pong kinokollect nating special offering for the Kamakop Month ay binibigay po ito sa Minister's Fund. Ito po ay ito pong pondo na ito ay nire-remit natin sa Kamakop para po itulong doon sa mga workers ng Kamakop na talagang nangangailangan. No? So, ipapaikot po natin yung isang basket para po doon sa ating special offering. Ayan, pakiikot na lang. Yan. So habang umiikot po yung ating basket for the special offering, ay sisimulan ko na po yung ating announcement and acknowledgement day. So of course, una po ay gusto nating welcome sa ating pagtitipon ngayon ang ating kapatid na nakasama natin sa kauna-unahang pagkakataon. No? So welcome si Noraline, no? Noraline Dayan. Yan. So Dayan? Dayane. So, welcome. So, taga Mindanao din po siya. At Dugong Alliance din. So, kaya kapag nasugatan siya, ay lalabas yung logo ng Kamakop doon sa kanya. Yan. So, okay. So, marami po atang nagbakasyon ngayon, no? At maraming wala ngayon, no? So, gano'n naman tayo. Minsan ay puno-puno tayo, minsan ay maraming wala. No? Pero
praise God dahil tayo po ay sa kabila ng mga challenges na kinakaharap natin ay nandito pa rin po tayo. Actually, kanina lang ako naka-uwi, no? Galing ng Davao, no? Supposed to be yung flight namin kagabi ng 6:50, no? Nakasakay na ko sa aeroplano. Pagpasok ko pala sa aeroplano, naramdaman ko na may problema kasi medyo mainit, no? So, inabot kami ng 1 oras doon sa nakaupo sa aeroplano hanggang sa nag-announce yung yung piloto na kailangan namin bumaba dahil may problema yung aeroplano, no? So, mabuti na lang hindi pa kami nakalipad, no? Kasi kung nakalipad at nagka-problema, delikado, no? So, kaya naghintay pa kami ng kapalit na eroplano para maka-uwi kami, no? So, dumating yung kapalit na eroplano, 12:30 na. So, 11:20, no? 11:20 dumating, pero nakaalis kami doon, naka-take off yung eroplano, 12:30 na. So, nakarating kami rito, madaling araw na, no? So, hanggang sa nakauwi ako rito, 5 o'clock na, no? So, natulog lang ako konti kanina at sabi nga ni Ate Helen, wag na raw muna ako mag-church. Pagka ako nawala, baka mas maraming, at least kung kayo lang yung wala, ako lang nadi-discourage, no? Kung ako yung mawala, maraming madi-discourage, no? So, kaya sabi ko, tuloy lang, kahit babawi na lang mamayang gabi, no? So, kasi after nito, mamayang hapon, may workers fellowship pa sa Fishport, no? So, kaya tatakbo pa ako dun mamaya. So, mamaya na lang babawiin yung tulog, no? Minsan-minsan lang naman yan. So, iniisip ko na lang ngayon na nag-call center ako kagabi. Kaya wala akong tulog. So, yun. So, praise God dahil sa kabila ng mga challenges ay narito pa rin po tayo at binibigyan natin ng panahon ng Panginoon. At lagi nga natin binabanggit, yung ating presensya lang ang makita ay malaking encouragement na sa bawat isa, no? So, isang ministry rin po yan na tayo ay naririto, no? At makita ng mga kapatiran. So, pinapasalamatan natin ng Panginoon sa mga kapatiran na ginamit niya sa araw na ito. Una po sa ating praise and worship, ang ating pong worship team, sa panguna po ng ating song leader, si Jenny Taton, at ang kanyang mga backup, sila Leisure at Vanessa, no? And of course, yung kanyang mga musicians, yung Taton Brothers, no? At yung Malang siblings, no? At least dalawang family na sila, no? Dati Taton Brothers lang, no? So, Taton and Malang na, no? So, praise God at salamat po sa inyong pagpapagamit sa Panginoon at sa inyong pangunguna sa ating pananambahan sa umagang ito. And of course, na-acknowledge din po natin, pinapasalamatan natin ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Pastor Vlad Venus sa pamamagitan po ng kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At natapos po yung ating series na Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King. So, sa susunod na month naman po, next week na pala, next Sunday na ay month of October na. So, pag October ay Missions Month po tayo. So, this year po, ang ating tema sa ating Missions Month ay All of Jesus for All Nations. All of Jesus for All Nations. So, sa first Sunday, ang ating topic ay Jesus wants all of me. Yun po yung ating pag-uusapan sa first Sunday. Jesus wants all of me. Sa second Sunday naman, aligning our lives to Jesus' call. So, pag-align ng ating buhay sa pagkatawag ng ating Panginoong Hesus sa atin, no? And then sa fourth Sunday, yung culmination ng Missions Month, ang ating naman pag-uusapan doon ay complete and empowered in Jesus for missions. So, pinost ko na rin po ito doon sa ating sa GC nung music team para makita na nila at masabayan sa pagla-line up ng mga kanta. Okay? So, yan. So, yung pong ating susunod na mga leaders for next Sunday
para po sa scripture reading, ang ating po scripture reader ay si Miguel Obmerga. Yan. Si Miguel uli, no? At sa call to offering ay pangunahan po tayo ni Leisure Galito. At kanina po, pinapasalamatan din natin ang Panginoon sa kay Nainay Lemmy Venus sa kanya pong paglilid sa atin doon sa call to offering. So praise God sa mga ginamit ng Diyos sa araw na ito. Si Myrin, siyempre, yung ating scripture reader. Salamat kay Myrin. No? So, Venus family ang in charge ngayon. No? Yan. So, of course, sa ating pong mga activities, tuloy-tuloy po itong ating activities. Tuloy-tuloy, pag nandito ako, yung aking pinagbilinan eh. No? So, yan. So, pinagbiling ko na sana ito eh. Kaya lang, hindi kinaya. No? Dahil sa kanyang apostolic ministry. Napagod na sa kanyang apostolic ministry. No? So, yung pong ating prayer meeting every Wednesday, 8 p.m. po. No? Patuloy po nating ipinananawagan kung nais nyo pong tawag dito, magpagamit sa Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin. Samahan niyo po kami every Wednesday, 8 p.m. At kung kayo po ay may mga prayer request, mga prayer concerns, pwede nyo rin po kaming sabihan para maisama po natin sa prayer meeting every Wednesday. So, yung ibang, dito sa kanto, every Wednesday nadadaanan namin yan. No? Hindi sila pumapalya. Sisipag ng mga members nila na mag-attend at yung mga leaders and members nila mag-attend sa prayer meeting. So nakakatuwa. Every Wednesday nadadaanan namin yan. No? May nagsisimula sila nagtutugan doon. No? So, yan. Sa ating mga kabataan naman, yung kanilang yung ating Youth Connect every Saturday and Sunday, no? Kasi magkabukod po sila yung mga lalaki every Saturday at 5 p.m. At every Sunday naman yung mga girls, no? Kasi para isang punta na lang daw yung mga girls dito kasi nagtuturo pa yung iba sa kanila sa Sunday school. Kasi kung Sabado pa nga naman, yung mga girls, pupunta sila ng Sabado and then Linggo maghapon halos nandito sila. Kaya nag-decide yung kanilang leader na gawin na lang ding Linggo para isang araw lang sila nandito. At least maghapon nandito sila ng Linggo. Wala na silang Sabado. So para Sabado makapahinga naman sila. Yan. Yung atin namang Sunday school sa mga bata, every Sunday naman yan at 3 p.m. No? So nung nakaraan ay hindi tayo nagkaroon ng Sunday school. So kasi nagkaroon ng lakad yung mga teachers. No? Yan. So of course sa ating mga announcement naman, ang mga kababaihan ay magkakaroon po ng gawain sa October 5? 5 ba ito? 4? 5. Tama ba? 5. October 5. Yan. Ito po ay Sabado. At ito po magsisimula 8 a.m. to 12 noon. Ito pong kanilang tema sa women's ano ba ito? Women's conference. Conference. So, ito po ay ginagawa nila taon-taon every month of October. No? So, women's conference. Ang mga men naman, district assembly. No? Tuwing June naman ginagawa. No? Nagsimula nung itong nakaraang June. No? So, ang kanila pong tema for this year ay Women of Influence. At ang kanila pong speaker ay si DMS Reverend Noel Erese. Gaganapin po ito sa Paul College of Leadership sa Brookside. So meron silang registration na 250 pesos. Tama? So mga kababaihan po ay in-encourage na mag-join at mag-participate sa darating na Women's Conference. Ito po ay district-wide conference. So lahat po ng mga kababaihan sa ating district, Southeastern Luzon District, ay magtitipon-tipon para sa gawain na ito. So, yung mga taga Mindanao, alam na alam ito na kapag ganito mga gawain, well attended po ito. Talagang napakarami. Women, men, youth,
pag nag-gather po sila district-wide, yun nga lang zone, ang dami-dami na nila. How much more sa district, no? So kaya, suportahan po natin, no? Ganun po sila ka-supportive sa ministry. Yung nakaraang national conference ng Alliance Men nung 26 to 28, no? Actually, kinakabahan po yung mga officers prior to the event, no? Kasi ilang buwan nang ina-announce itong national convention. Yung nagpa-register 10 pa lang. Kaya kabadong-kabado na si President, no? Si President Colonel Elmar Sillador, no? So kaya nag-iikot po talaga sila nung time na yon at ina-encourage sa mga men na suportahan itong gawain. Pero praise God dahil nung habang papalapit yung event ay dumadagdag yung mga nagre-register. And even dun sa actual event na mismo, may mga nag-walk-in pa rin na mag-register, yung mga taga Mindanao, na marami sa kanila nag-walk-in lang, no? So inabot po ng 2,000 plus yung registered delegates, no? And mostly nagkamula po doon sa Mindanao kasi nasa Mindanao yung venue, no? Karamihan po ay galing sa Mindanao. Pero marami rin po nang galing ng Luzon, no? Kasi ang Luzon po ay simula sa North Luzon, no? Hanggang dito po sa atin, hanggang Palawan, no? Kasama po yan, no? So sa lahat-lahat po ay inabot po ng 2,000 plus ang registered delegates, no? Kaya naging tuwan-tuwa po yung mga officers dahil naging successful po yung event at nagkaroon na rin po ng mga bagong sets of officers, no? Kasi yung last night ay nagkaroon ng election ng bagong mga officers. So yun, so may bagong set na po ng officers sa Alliance Men. At ang susunod na event, yung big event, yung national ay sa 2026. So parang sa Luzon na, dito na sa atin yung venue, no? At ang challenge nga po doon, ang Kamakop ay meron tayong 3,555 churches, Luzon, Visayas, Mindanao. So bawat isang church ay merong isang men president. So kung ang bawat isang church ay pawaatinin yung men president doon sa convention, meron tayong 3,555 na delegates, no? Hindi lang naman men president ang ma-attend, no? Kagaya sa Mindanao, hila-hila nila, no? Yung mga men nila, ang dami, no? So nanliliit nga kami kasi kami sa district 7 lang kami. 7 lang kami na nakapunta sa district, no? So pero yung mga ibang district, yung mga ibang region, ang dami nila, especially yung mga nasa Mindanao nga, no? Pero maano rin natin yan, ma-achieve din natin yan. Pag-pray lang natin at patuloy nating suportahan ang gawain ng Panginoon, no? So mga kababaihan, SELD AWP, Women of Influence, suportahan po natin ito. At para matuwa naman yung ating women president, no? Di ba, Miss President, no? Yan. 4 na kayo, no? So madadagdagan pa yan, no? Pag-pray natin, no? Yan. So okay, so move on naman tayo doon sa ating meron pa palang announcement dito, no? Ito pong mga kabataan naman na magkakaroon din ng fellowship sa last Sunday of October. Tama ba? Last Sunday of October. So that will be October 20 September pa pala yan. Anong date yun? Basta last Sunday of October, no? 27, yan, October 27. May venue na ba? Wala pa. Yun na pala. Hindi yan. May venue na ba yung wala pa? Itong Son to Youth Fellowship. Nasaan ba ako? Tapos na pala to. Okay. Yan. Kasi nakalagay pa rito sa... Yan. So, okay. So, ito naman, yung October Praise na nakalagay dyan, ito po ay initiated by City of Pasig Ministers Alliance.
ang CPMA. No? Particularly buong CPMA po ito. Pero dito po gaganapin sa Manggahan, sa may barangay hall, no? Sa basketball court ng Manggahan. No? So, inaanyahan po ang ating, especially yung mga nasa music team, inaanyahan po tayo na dumalo dito po sa gawain na ito sa October 26 at 5 p.m. No? Yan, sa Floodway Covered Court. No? So, yun po mga mangyayari doon. Merong non-stop worship and then merong music seminar. No? So, meron diyang voice coaching, worship leading, basic sound mixing. At ang magtuturo po ay si Pastor Butch Charbet. So, ayan. Ang bawat churches din po ay may merong contribution na 1,000 per church. So, yun po yung part natin doon sa event na yan. And yung mga worship team po, members ng worship team at mga nag-involve sa music, mga musicians and song leaders ay inaanyahan po na dumalo sa gawain na ito. Ano naman po yun? Wala namang registration fee, pero ang bawat church po ay merong contribution na 1,000. So kung pupunta yung mga music team natin doon, wala na silang mabayaran doon. At makibahagi tayo doon sa gawain ng mga churches dito po sa ating lugar. So punta naman tayo doon sa ating mga birthday celebrants for the month of October. No? Yan. So dalawa lang muna yung ating babatiin. Ito yung mga magbe-birthday itong week na ito. October 1, that will be on Tuesday, si Carmina. Nasaan na si Carmina? Nag-order na? Nandiyan kanina, di ba? Baka nag-order na. Susunod sa kanya naman ay si... Nandiyan ba? Basta wala. Wala. Hindi na nilagay yung sarili niya. Si LJ. Sa October 3. So, yan. So, yan lang muna. Sa susunod na yung iba. Okay. So, meron pa akong mga ibang announcement dito. Sa next Sunday po, after the service, ay magmi-meeting po uli ang CMT. So, mag-stay po tayo next Sunday, mga CMT. Magmi-meet po tayo. Sa October 12 po, ay ini-schedule po natin yung baptism. Yung pong original na pag-usapan ay dito sa Life Homes. Pero medyo mahal po kasi doon. 4 or 5 yung mabayaran natin kung doon. Instead na sa Life Homes, doon lang po tayo sa Village East. No? Kasi sa Village East, 100 pesos lang per head yung first 6. So, and then yung next doon sa 6 ay 180. So, medyo makakamura ng konti. Mas makakamura pala. So, yun. So, yung mga magpapabaptize, mag-ready na po tayo. October 12. Gagawin natin sa umaga para yung may pasok, makapasok pa. Tapos, yung supposed to be planning ay gagawin natin sa hapon. So, yung mga CMT ay in-encourage din po na sumama dito kasi sa hapon, after ng baptism, magka-lunch lang tayo and then tuloy na sa planning. So, tuloy-tuloy na po tayo nun. So, that will be October 12. Sabado po yan. Mag-start po tayo doon ng kahit mga 8 siguro. Anong oras ba pumapasok si Mike? Kaya pa kaya? So, unahin na lang natin siyang ilubog. Pag-ahon niya, takbo na siya. Para di siya malate. No? So, pagdating natin doon, ilubog agad natin si Mike. Pag-ahon, go na. Yan. So yung mga iba pa pong gusto magpa-baptize, no, ano na po natin. Ang susunod po ay basta something white. White. Naka-white tayo. White t-shirt yan. So, o kaya kung gusto nyo magbarong ng white, hindi, white t-shirt lang. Okay na yun. Okay? So, yan. So, meron na din po tayong tema sa ating anniversary sa
November. Ang ating pong tema ay 36 years of grace, growing together in Christ. 2 Peter chapter 3 verse 18, yung ating theme verse. So, yan po yung ating mga upcoming. Ito pa, baka makalimutan ko to. Sa lahat po ng mga youth and young pro na nag-support do sa gawain last time, yung natapos na youth fellowship, thank you very much sa inyong mga pag-support sa gawain ito. Mga youth and kapag sinabing youth, kasama na nga pa yung young pro. Actually, kinakategorize natin yung youth as young teens, young pro, and youth. Yung tatlong na yon ng mga kabataan. Okay? Mga sponsors saan? Ayan. Kailan? Yung mga sponsors natin sa youth. No? Kailan ba ito? Nung last time? Yung sa fellowship. So, salamat din sa ating mga sponsors, si Ate Cathy at si Ate Lazier. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Meron pa ba? Tapos, wala na. Wala na ako na-miss. Okay, so ibabalik na po natin ulit kay Pastor Vlad para po sa ating closing prayer. So, tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. Tayo po ay pumikit at hingin po natin ang presensya ng Lord. Salamat God sa umagang ito, sa natapos namin service. Tunay na napakabuti mo mula kanina umaga hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat God sa mga salita mo na nagbibigay lakas sa amin para kami ay magpatuloy sa gawain mo, Panginoon. Hingin sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa wisdom na binibigay mo sa mga pagkakataon na dumaranas ng problema, pagsubok, na kami ay ginagawa mo instrumento para sa kanila, para i-encourage sila, Panginoon. Salamat, Lord. We pray, God, sa panibagong linggo na magdadaan sa amin. Samahan mo nga kami. Saan man kami magpunta, dalhin ang aming mga paa. Lord, ingatan mo kami. Sa mga pumapasok sa trabaho, pumapasok sa school, sa mga nasa tahanan, ingatan mo God ang bawat isa, lalo na yung mga nagko-commute, sumasakay sa mga public transportation, bagi sa mga nagdadrive ng 4 wheels at motor. Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat at gabay mo, Lord. Samahan mo nga kami, God. Nawa ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Sa lahat ng mga aksidente, mga nangyayari sa kalsada minsan na hindi namin inaasahan, Lord. Proteksyonan mo nga kami, God. By your blood, God, Jesus. Salamat po. Maging God sa mga nagsisik ng job, Lord, we pray for them na tulungan mo sila, bigyan mo sila, God, ng right place, right person na magtitiwala sa kanila para sila i-accept, Panginoon, sa anumang mga trabaho na ninanais nila. Maging sa mga estudyante, Lord, we pray for wisdom and knowledge sa lahat ng mga ginagawa nila sa school, sa mga exams, sa mga quizzes, and all activities, God, sa kanilang mga paaralan. Lord, samahan mo sila, Panginoon. Maging sa amin, God, na nagtatrabaho, tulungan mo kami na ma-overcome namin everyday yung stress, yung mga pagod, Lord, na nararanasan namin, lalo sa mga magulang, sa mga parents, Lord, na may mga anak, sa mga anak namin, Lord, ingatan mo, ilayo sa lahat ng karamdaman at mga anumang mga aksidente, God, o anumang mga bagay na makakasama, Lord. We pray, God, na tulungan mo kami na sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon, ikaw yung maitaas yung pangalan mo, Lord. At tulungan mo rin kami na every time na yung hindi namin ma-set aside yung future plan mo para sa amin, yung pinangako mong kingdom para sa amin, Lord. Salamat po. Ingatan mo kami, maging doon sa may mga karamdaman, Lord. Ano man, Panginoon, ng mga pinagdadaanan nilang karamdaman, sakit, Lord, we pray for healing right now in Jesus' name. And we claim it, God, in the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, sa mga may mga problema, yung walang mapagsabihan, natatakot, mga nagkakaroon ng mga anxiety o stress o anumang mga depression, Lord, we pray for your comfort right now in Jesus' name. You are the great comforter, God. You are the great healer, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
At alam namin, hindi namin sila kayang pasayahin o bigyan ng galak, pero you are the one to give them, God, a joy na walang kapalit at walang pagbabago, God. Salamat po, ingatan mo kami, God. At nawa, God, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, God, ay gamitin mo kami sa gawain mo. And we pray, maging ang aming church, we pray for blessing. Ikaw agad ang patuloy na magbigay sa amin kung ano yung kalooban mo sa lahat sa amin, sa mga pastor, leaders, maging God sa mga pamilya ng NCAF, Lord. Alam namin na minsan yung resources ay limitado lang, pero you are limited, God. You are unlimited, God, Lord. Alam namin na you supply everything, kahit na minsan may doubtness kami sa aming mga puso. Lord, tulungan mo kami na ay mapalitan ito, God, ng kagalakan. Mapalitan to, Panginoon, ng pag-asa, ng hope na never na mawawala sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, purihin ka. Maging sa aming pag-uwi, Panginoon, as we depart, Lord, sa lugar na ito, ingatan mo kami. Baonin namin ang pag-iingat mo, at sa aming pag-uwi, nawa ay maging kagalakan kami, Lord, sa aming tahanan. Nagdoon, Panginoon, yung paanding, makapiling namin yung mahal namin sa Ama. Dismiss us, Lord, with your blessing, God. Kaya, God, ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinapanalangin namin sa inyo, God. Hallelujah. May the blessing of God the Father and grace of His Son and the guidance of Holy Spirit be with us. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all.